Para sa marami, nakaka-distract ang mga pangalang Mayor Grace Piatos at Ann Dilim na nasa acknowledgement receipts na ipinresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa prosekusyon, dapat nakafocus ang tao kung totoo ngang ginamit ang pondo sa lehitimong confidential operations. Nasa Senado si Judea Bernardo para sa balitang yan. Nakakatawa man daw ang mga pangalang nagsusulputan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President, hindi rito dapat ituon ang buong atensyon kundi sa ideya kung may totoo bang taong tumanggap ng pondo para sa isang totoong confidential operation. Ito yung pinunto ni Public Prosecutor Representative Isabel Zamora sa isang panayam kanina dito sa Senado. Ayon kay Zamora, kung babalikan ang mga nauna ng ebidensya at testimonya ni former COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamel, ang pinakapunto ay kulang sa dokumento at ebidensya ang mga opisina ni Vice President Sara Duterte para mapatunayang mayroong accomplished confidential operation. Sa katunayan, mayroon ng araw presumption na mayroong misuse of confidential funds ang COA nang matapos nitong mai-audit ang mga liquidation documents na mismong opisina ni Duterte ang nagpasa. Ito raw mismo ang responsibilidad ng prosecution panel ang masigurong lahat ng ebidensya at mga relevant testimonies ay maihahain sa Senate Impeachment Court habang ang pagdedesisyon ay mananatiling kapangyarihan ng korte. For the prosecution, our duty is just to present the evidence that we are holding on to. And these are the pieces of evidence that we got from the Committee on Justice hearings. Sa nagpapatuloy na ika-6 na linggo ng Duterte impeachment trial, isa sa matatandaang punto ng testimonya ni COA-ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, nabiguraw ang OVP na magbigay ng dokumento para sa kanilang accomplished confidential activities. Yan din ang hinahanap ni Deputy Speaker Janet Garin. Aniya, hindi pwede na walang makitang output dahil kaakibat ng pondong ibinigay sa mga opisina ni Duterte noong 2022 hanggang 2023 ay hindi pera ng bisi, kundi pondo ng bayan. Sa dulo, binigyang diin ni Del Campo na nananatiling accountable si Duterte sa paglalabas ng confidential funds dahil ito raw ang nag-aproba ng mga transaksyon at lahat ng paggasta ng cash advances. Mula rito sa Senado, ako po si Judea Bernardo para sa DATV News. Maraming salamat, Judea Bernardo.